tunay na anak ng kalayaan ay hindi pumapayag na magpagapos na parang aso sa mga dayon. Mas masahol pa sa mga Amerikano ang mga taong inilalagay ang pangsariling interes. Yan ang pagpapatunay na hindi pa tayo handang pamunuan ng ating sarili. Imposibleng matupad ang tungkulin ko sa sitwasyon na ito. Lalo pat nabalitaan ko na nakalaya na rin ang dalawang traidor na sina Paterno at Buen Camino. Hindi ko matatanggap ang kataksilan na yan hanggat buhay ako. Kung pagpapalaya sa mga traidor ang pakikipolitika, ayoko maging bahagi niya. Kailangan ka ng inang bayan. Kung ganun, pabayaan mo akong mamuno. Pabayaan mo akong magturo ng tamang disiplina. Na tayo'y watak-watak at walang malay sa kaisipang bansa. Alam niya na hindi mamumulat ang diwa ng Pilipino kung walang magsasakripisyo para sa bayan. May mapayapang buhay na naghihintay sa'yo sa isang banda. Pero heto ka't nakikipaglaban. Gusto ng ilang politiko at negosyante ang iyong pamamalakad. Masyado ka daw mayabang. Marahas. Mababaliw ka na sa hawak ng kapangyarihan. Mga paninira lang yan. Minsan may kailangang masagasaan para matupad ang trabaho ko. Posibleng ang presidente ay kasabwat sa mga nagpapalakad. Hindi ganun katakas ang kinahanday na yun. Pinagalang namin ang isa't isa. Pareho kami pasod. Tulad ni Andres Bonifacio. Madalas yung po bang iniisip na lagi nasa panganib ang buhay ninyo? Dahil sa gera? Dahil sa prinsipyo? Hinahangad ng Pilipinas ang kasarinlan at pananatilihin kong buhay ang adhikain ng aking bayan hanggang sa katapusan. Kung panaginip lamang ang umasa sa pag-unlad, Managinip tayo hanggang sa kamatayan. hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan. Waring dalang isang lihim na mensahe. Dinagi tayo ng isang nakakubiling kamay at tinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal. Tayo'y magiging nag-aalip po yung alabok na lamang. Ganito ba talaga ang tadhana natin, Papa? Kalaban ang kalaban. Kalaban ang kakampi. Natalo lang ako sa digmaan. Natalo tayong lahat.